Okay guys, so welcome sa aking channel at sa mga bago po diyan ay mag-subscribe na kayo sa aking channel para ma-notify kayo sa mga bago kong upload. So, ito yung ginawa ko guys na mga souvenir items. So, sa video na 'to guys ay ipapakita ko kung paano ko ginawa itong mga souvenir items na order. So, una guys ay naggawa ako ng pattern. So, ayun yung pattern na ginagamit ko. So, yung pinaggayahan ko ng pattern ay yung sinend nila sa Messenger na sample. So, binigay lang nila yung sukat tapos naggawa ako ng pattern. So, ang kagandahan nitong gagawin ko guys ay mga miskat yung ginamit ko. Half inch lang yung kapal tapos 2.5 yung lapad at 4 inches yung haba kaya puwede ngayong mga miskat. At yun guys, pagkatapos kong ma-pattern ay pinadaan ko na ito sa banso. So, ang ginamit ko dito na banso ay yung maliit lang. Yung makitid ang talim niya para makain niya yung may curve. So, yung mga curve na to guys, ang medyo matagal i-banso kasi dahan-dahan. Pag medyo mabilis kasi ang pagbanso natin dito ay baka makain niya yung guhit. Kasi kaya maputol yung talim. So, yun na siya guys. So, at yun guys, pagkatapos kong mabanso ay pinadaan ko siya sa drum sander. Ang ginamit ko ay maliit din yung talim para makapasok ko sa curve. So, pinadaan ko dito para masundan talaga yung lapis. Malinis na yung lapis na kinain ng banso. Pagkatapos sa drum sander ay dito naman sa rotor table. So, kaya pinadaan ko sa drum sander ay para malinis yung gilid niya at pag pinadaan ko dito sa rotor table ay pare-parehas yung tatanggal sa gilid niya na pabilog. Pabilog yung gilid nito. At ito na siya guys, lumabas na talaga yung forma niya. At ito na guys, liniliha ko na ito pagkatapos ma-rotor. Matanggal yung mga magaspang. At yun, pagkatapos kong iliha sa machine ay liniha ko naman ng mano-mano para lalo siyang kuminis. At sa wakas guys ay ito na yung last part na magbabarnis na ako. So ilalatag ko muna siya dito lahat para madaling barnisan. So lahat na ay gaganito. At yun, binarnisan ko na nga. So, pagkatapos matuyo ito guys, ay binaliktad ko naman. So, parehas lang yung step niya. Binaliktad ko tapos inisprayan ko lang din ng ganito. At dito na guys, ay malapit na talagang matapos. Kasi, pagkatapos matuyo, yung first coating niya ay inipong ko lahat.
iniha ko siya ng number 800 para mawala yung magaspang. So, pagkatapos ko nitong lihain guys, ay isprayan ko siya ng second coating. Pag natuyo, i-sprayan ko pa muli ng second coating. Tapos yung fourth coating na ay yung top coat. At ito na guys, yung finish niya. So, ang ginamit ko dito na top coat ay yung clear gloss sandyang sealer. Yun ang ginamit ko para madaling matuyo. At yung mga ginamit ko dito guys ay halo-halo, may milina, may mahogany, at yun yung sinabi ko sa nag-order na halo-halo yung gagamitin kasi yun yung available na tuyo na kahoy. So yun guys, thank you for watching.